Bago ang flight, nadiskubre ng misis na hindi pala nag-business trip ang mister, kundi inihahatid ang buntis na sekretarya papuntang Australia para magsimula ng bagong buhay. Sa sakit ng pagtataksil, agad siyang kumilos, nakipag-ugnayan sa abogado at pamilya para i-freeze lahat ng ari-arian bago lumapag ang eroplano. Pagdating nila, parehong wala silang pera at natulog sa kalsada sa banyagang bansa. Isang malamig pero matapang na ganti ng misis na dating biktima, ngayoy may hawak ng kapalaran. Inaanyayahan ko kayong pakinggan at piliin ang kwentong ito. Ang samyo ng bawang at butter na iginisa kasama ng rosemary ang unang bumati sa sinumang papasok sa penthouse ni Amelia de la Merced. Mula sa bintanang salamin na sumasalamin sa nagkikislapang mga ilaw ng Makati skyline para siyang isang reyna sa kanyang kaharian. Ang bawat sulok ng malawak na tahanang yon ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa mga Italianong muebles hanggang sa mga obrang sining na nakasabit sa dingding. Ngunit para kay Amelia, ang tunay na yaman ay nasa kusina. Doon, abala siya sa paghahanda ng paboritong pagkain ng kanyang asawa. Wagyu steak, medium rare, na may kasamang mashed potatoes at asparagus. Isang bote ng mamahaling red wine ang naghihintay na sa kanilang lamesa, katabi ng 2 kandilang hindi pa nasisindihan. 5 taon. 5 taon na silang kasal ni Ricardo de Villa, ang isa sa mga pinakabatang CEO sa bansa. Sa 5 taong yon, ginawa ni Amelia na sentro ng kanyang mundo ang asawa. Iniwan niya ang kanyang promising career sa art gallery ng pamilya para maging isang full-time wife, isang bagay na hindi niya pinagsisihan. Para sa kanya, ang makitang masaya at kontento si Ricardo sa tuwing uuwi ito mula sa magulong mundo ng korporasyon ay sapat ng kabayaran. Perfect! Bulong niya sa sarili habang inilalagay ang steak sa isang mainit na plato. Ang lahat ay dapat maging perpekto ngayong gabi. Isang buwang mawawala si Ricardo para sa isang mahalagang business trip sa Australia. Isang buwan na hindi niya makikita ang mga ngiti nito, hindi mayayakap sa gabi, hindi maipaghahanda ng umagahan. Mamimiss niya ito ng sobra. Napangiti siya habang inaalala ang simula ng kanilang pag-iibigan. Isang whirlwind romance na nauwi sa isang engranding kasalan. Si Ricardo ay maginoo, maalaga, at higit sa lahat, mahal na mahal siya. O iyon ang palagi niyang pinaniniwalaan. Maya-maya pa'y narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha. Ricky! Masayang bati niya. Sabay salubong dito sa may pinto. Nakangiti si Ricardo, ang gwapo nitong mukha ay bahagyang pagod mula sa maghapong trabaho. Ibinaba nito ang leather briefcase at agad na niyakap si Amelia ng mahigpit. Hi, mahal! Ang bango naman. My favorite. Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na puno ng pagnanasa, gaya ng dati. Ngunit habang tumatagal ang halik, may naramdaman si Amelia na kakaiba. Isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likuran. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, sinalubong niya ang mga mata nito. Ngumiti si Ricardo, ngunit ang mga mata nito ay hindi. Tila may takip, may inililihim. Pagod ka ba? Tanong ni Amelia. Pinilit iwaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Halika, nakahanda na ang hapunan. Of course, I can't wait, sabi ni Ricardo. Ngunit ang tingin nito ay saglit na napunta sa tablet na hawak nito. I just need to take a quick shower para fresh ako para sa'yo. Hinalikan siya nito muli, isang mabilis na halik sa noo. Bago ito naglakad, papasok sa kanilang silid. Naiwan si Amelia sa sala, nakatitig sa likod ng kanyang asawa. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na guni-guni niya lang ang lahat. Pagod lang siguro si Ricky. Maraming iniisip sa nalalapit na biyahe. Inilapag ni Ricardo ang tablet sa glass coffee table bago pumasok sa banyo. Umupo si Amelia sa sofa. Hinihintay ito. Sinindihan niya ang mga kandila, pinatay ang ibang ilaw para maging mas romantiko ang paligid.
Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas nang biglang umilaw ang screen ng tablet ni Ricardo. Isang notifikasyon. Hindi niya ito dapat pansinin. Privacy iyon ng asawa niya. Ngunit ang pangalan sa notifikasyon ay kumuha ng kanyang atensyon. Belle Isabel Rosales, ang bago nitong executive secretary. Maganda, bata, at napakagaling daw sa trabaho, ayon kay Ricardo. At sa ilalim ng pangalan, isang linya ng mensahe na hindi pa nabubuksan. Hindi napigilan ni Amelia ang sarili. Sumilip siya, at ang mga salitang nabasa niya ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Excited na ako sa bagong buhay natin, mahal. Mahal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga salitang yon. Bagong buhay natin. Mahal. Hindi. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Baka may ibang konteksto. Narinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa shower. Mabilis siyang tumayo. Ngunit ang mga tuhod niya ay nanginginig. Ang perpektong hapunan na inihanda niya ay tila nanunuya sa kanya mula sa lamesa. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman kung totoo ang halimaw na nagsisimulang mabuhay sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang walk-in closet. Ang maleta ni Ricardo, handa na para sa biyahe bukas, ay nakapatong sa isang bench. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang zipper nito. Sa ibabaw ay ang mga damit na maingat niyang pinlantsa at tinupi. Mga business suit, mga polo, mga damit pambahay. Inalis niya ang mga ito isa-isa. Ang puso niya ay kumakarera sa bawat segundong lumilipas. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang brown na envelope. Sa loob nito ay ang mga dokumento para sa biyahe. Ang isip niya ay sumisigaw na huwag na itong ituloy, na bumalik na siya sa sala at magpanggap na walang nakita. Ngunit huli na. Hinugot niya ang laman ng sobre. Ang unang nakita niya ay ang plane ticket. Pangalan, Ricardo de Villa. Destinasyon, Sydney, Australia. Tama. Iyon ang sinabi nito sa kanya. Ngunit may isa pang ticket sa likod nito. Ang kanyang hininga ay naputol sa kanyang lalamunan. Nanginginig na kinuha niya ang pangalawang ticket. Ang destinasyon ay pareho. Ang petsa ay pareho. Ang flight number ay pareho. Pero ang pangalan ay hindi Amelia de la Merced. Ang pangalan na nakasulat doon, malinaw at hindi maikakaila, ay Isabel Rosales. Binitawan niya ang mga tiket na para bang napapaso siya. Ang mga ito ay lumagapak sa malambot na carpet. Napasandal siya sa pader, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Ang lahat ay nagsinungaling. Ang mga halik, ang mga yakap, ang mga salitang mahal kita. Ang business trip ay isang kasinungalingan. Ito ay isang pagtakas. At siya, ang asawa niya sa loob ng 5 taon, ang babaeng isinuko ang lahat para sa kanya, ay ang babaeng iiwanan niya. Napatingin siya sa kawalan. Ang mga ilaw ng Makati na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay tila mga matang humuhusga sa kanyang katangahan. Ang penthouse na dati niyang paraiso ay naging isang malamig na hawla. At siya, ang reyna nito, ay isa na palang bilanggo. Narinig ni Amelia ang pag-click ng pinto ng shower. Hudyat na tapos na si Ricardo. Sa isang iglap, bumalik siya sa realidad. Mabilis niyang pinulot ang mga tiket sa sahig at walang ingat na ipinasok pabalik sa sobre at isinilid sa ilalim ng mga damit. Isinara niya ang zipper ng maleta na para bang isinasara niya ang isang kabaong. Paglabas niya ng closet, nagtama ang kanilang paningin. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa bewang. Basa pa ang buhok. Ngumiti ito sa kanya. Ang parehong ngiti na ilang minuto lang ang nakalipas ay nagpapatibok ng kanyang puso. Ngayon, ang nangiting iyon ay parang lason. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba? Masakit ang ulo ko.
Putol ni Amelia sa sasabihin nito. Ang boses niya ay halos hindi lumabas, garalgal at mahina. Ngunit sa pandinig ni Ricardo, marahil ito'y tunog pagod lamang. Bigla na lang sumakit, sobra. Agad na lumapit si Ricardo. Ang muka ay nag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang noo. Wala ka namang lagnat. Gusto mo bang uminom ng gamot? Iniwas ni Amelia ang kanyang muka sa kamay nito. Ang paghawak nito ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Hindi na. Magpapahinga na lang ako. Pasensya ka na sa dinner, Ricky. Bukas na lang siguro ako babawi bago ka umalis. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Pakikibakang huwag sumigaw, huwag manampal, huwag ibuhos ang lahat ng sakit at galit na kumukulo sa loob niya. Ganoon ba? Sige, mahal, magpahinga ka na. Sabi ni Ricardo, may bahid ng pagkadismaya sa boses. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil nasira ang kanilang huling gabi. Ako na lang ang kakain mag-isa. Hinalikan siya nito sa pisngi bago ito lumabas ng silid. Nang marinig niyang magsasara ang pinto ng kwarto, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pinto. Walang tunog, walang hikbi, tanging mga luha na sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na ulan ng luhang naghuhugas sa lahat ng kanyang mga pangarap. Doon, sa sahig ng kanilang silid, sa gitna ng karangyaan na naging posible dahil sa kanilang pagsasama, naramdaman ni Amelia ang sobrang kahungkagan. Ang bawat sulok ng kwartong iyon ay may alaala. At ngayon, lahat ng alaalang iyon ay nabahiran ng kasinungalingan. Biglang pumasok sa isip niya ang araw ng kanilang kasal. Ang simbahan ay napuno ng puting bulaklak. Ang kanyang ama, na buong pagmamalaking inihatid siya sa altar. At si Ricardo, na naghihintay sa kanya, may mga luha ng kaligayahan sa mga mata. Nangangako ako, Amelia, sabi nito habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Namamahalin at igagalang ka, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang kamatayan. Sa hirap at ginhawa, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ginhawa. Yun lang ang alam ni Ricardo. Ang ginhawang ibinibigay niya, ang ginhawang dulot ng isang asawang sumusuporta, ang ginhawang dulot ng isang tahanang laging malinis at may mainit na pagkaing nakahain. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanilang wedding picture na nakapatong sa kanyang bedside table. 2 taong nakangiti sa kamera, mukhang perpekto, mukhang masaya. Mukhang puno ng pag-ibig, isang malaking kasinungalingan. Ang kalungkutang nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang mga luhang pumapatak ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa puot. Hinablot niya ang silver-framed na litrato. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Ricardo. Ang mukha ng isang manloloko. Isang taksil. Sa isang sigaw na pinigilan niya ng napakatagal, ibinato niya ang litrato sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Parang mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Humihingal, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang ate. Kailangan niya ng isang kakampi. Hello, Amy. Napatawag ka? Gabi na ah. Sagot ng kanyang ate Laura mula sa kabilang linya. Hindi siya nakasagot. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanya. Isang tunog na puno ng lahat ng sakit na kanyang tiniis sa loob ng ilang oras. Amy, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ng kapatid. Ate, yun lang ang nasabi niya bago siya muling napahagulgol. Si Ricardo ba? Anong ginawa niya sa'yo? Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Amelia ang lahat. Ang tablet, ang mensahe, ang 2 plane ticket, ang katotohanang hindi ito business trip, kundi isang pagtanan kasama ang kanyang sekretarya.
Sa kabilang linya, tahimik lang na nakikinig si Laura. Hinayaan siya nitong ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ate, anong gagawin ko? Tanong ni Amelia. Ang boses ay basag. Ang sakit-sakit. Makinig ka sa akin, Amelia, sabi ni Laura. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Huwag kang iiyak na parang talunan. Iiyak ka, oo. Ilabas mo lahat yan ngayong gabi. Pero pagkatapos niyan, lalaban ka. Hindi ka pinalaki ni Daddy para maging isang kaawa-awang biktima. Ang mga salita ng kanyang ate ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Tumagos iyon sa kanyang kaluluwa. Tama ang ate niya. Hindi siya isang biktima. Hindi ko alam kung paano. Mahinang sagot niya. Alalahanin mo ang laging sinasabi ni Daddy. Patuloy ni Laura. Kapag nasa isang laban ka, siguraduhin mong dala mo ang pinakamalaking sandata. Hindi ka pwedeng lumaban ng mag-isa, Amy. Kailangan mo ng tulong. Biglang may naalala si Amelia. Isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas bago pa man ito pumanaw. Tungkol ito sa isang legal battle na kinaharap ng kanilang kumpanya. Kung sakaling kailanganin mo ng abogado na kayang manalo sa isang imposibleng kaso, sabi ng kanyang ama, may isang tao lang akong matatawagan. Demonyo sa korte, pero sa kanya ang huling halakhak. Attorney Gabriel Reyes. Attorney Gabriel Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ate, kailangan ko ng ibaba, sabi ni Amelia. Ang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bagong apoy sa loob niya. Hindi na apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Pagkababa ng tawag, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa search bar. Attorney Gabriel Reyes. Lumitaw ang mga resulta. Mga artikulo tungkol sa mga high-profile cases na napanalunan niya. Isang litrato ng isang lalaking nasa mid-30s. Seryoso ang mukha. Matalim ang mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman. Ang kanyang law firm ay isa sa mga pinakaprestihiyoso sa Bonifacio Global City. Nakita niya ang contact number ng opisina nito. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang mga numero. Hating gabi na. Malamang answering machine lang ang sasagot. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang unang hakbang. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Reyes Law, how may I help you? Isang formal na boses mula sa automated system. Pinindot niya ang 0 para sa operator. Muli, isang recording. Our office hours are from 9 a.m. to 6 p.m., Mondays to Fridays. Hindi niya ito pinatapos. Pagkatapos ng beep, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Isang babaeng may magang mga mata, basang pisngi, ngunit may nibagong determinasyon sa kanyang tingin. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit buo nang siya ay magsalita. Kailangan ko ng tulong. Ang bawat hakbang ni Amelia papasok sa nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang sikat ng araw sa labas ay kabaligtaran ng dilim na bumabalot sa kanyang puso. Ito na ang mundo ni Ricardo, isang mundo ng salamin, bakal, at matataas na pangarap. Ngayon, papasukin niya ito hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kalaban. Ang opisina ng Reyes Law Firm ay nasa ika-40 palapag. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malamig at tahimik na lobby ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay kulay puti, itim at abo. Minimalistiko. Walang palamuti maliban sa isang malaking logo ng R at L na magkadikit sa pader. Ang lugar ay sumisigaw ng kapangyarihan at kawalan ng emosyon. Good morning, ma'am. Do you have an appointment? Tanong ng receptionist. Ang ngiti ay propesyonal, ngunit walang init. I called last night for Attorney Gabriel Reyes.
I'm Amelia de la Merced. Tumango ang babae at may pinindot sa telepono. Please have a seat, Mrs. de la Merced. Attorney Reyes will be with you shortly. Habang nakaupo sa isang modernong leather na sofa, hindi mapigilan ni Amelia ang paglaruan ng mga daliri. Para siyang isang estudyanteng naghihintay na mapunta sa principal's office. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Paano kung hindi siya paniwalaan ng abogadong ito? Paano kung isipin nitong isa lang siyang desperadong asawa na gumagawa ng kwento? Mrs. Delamere said, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na suit ang lumabas mula sa isang pinto na gawa sa frosted glass. Siya na siguro yon, Attorney Gabriel Reyes, nakatayo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa dark mahogany. Si Attorney Gabriel Reyes, walang anumang emosyon sa kanyang mukha habang pinapaupo siya nito sa silyang nasa harapan. Ang opisina nito ay kasing lamig ng lobby, organisado, malinis, at may malaking bintanang tanawang buong lungsod. Tila simbolo ng pagiging nasa itaas ng lahat. KPO tubig. Alok nito, ang boses ay baritono at direkta. Tubig na lang po. Halos pabulong na sagot ni Amelia. Hindi ito nagsalita habang inaabot sa kanya ang isang baso ng tubig. Umupo ito sa kanyang swivel chair, pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan siya. Ang kanyang mga mata, seryoso at matalim, ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. So, panimula nito. Naiwan ninyo sa aking voicemail na kailangan ninyo ng tulong. Anong klaseng tulong, Ginang de la Merced? Ang paggamit nito ng Ginang de la Merced ay formal at naglalagay ng distansya sa pagitan nila. Walang bahid ng pakikiramay, isa lang itong transaksyon. Huminga ng malalim si Amelia bago nagsalita. Inilatag niya ang lahat, simula sa mensahe sa tablet hanggang sa 2 plane ticket na nakita niya. Habang nagsasalita siya, pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses, huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit ang mga alaala ay sariwa pa at ang sakit ay naroon pa rin. Nakinig lang si Gabriel. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi tumango. Hindi umiling. Para siyang isang pader na bato. Nang matapos si Amelia, isang mahabang katahimikan ang namayani. Mahal niyo pa ba siya? Biglang tanong ni Gabriel. Natigilan si Amelia. Hindi iyon ang tanong na inaasahan niya. Hindi ito tungkol sa ebidensya o sa batas. Ano po? Ang asawa ninyo, mahal niyo pa ba siya? Pag-uulit nito, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanya. Hindi kumukurap. Ang tanong ay parang isang sampal. Ano nga ba ang nararamdaman niya? Pagmamahal pa ba ito o isang sugat na hindi pa naghihilom? Sa tingin ko, ang pagmamahal na yon ay kasama na sa mga bagay na ninakaw niya sa akin kagabi. Bahagyang tumango si Gabriel, tila iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Good. Mas madali ang lahat kung galit ang papairalin natin, hindi puso. So, ano ang gusto ninyong mangyari? Gusto kong pagbayaran niya ang ginawa niya. Sabi ni Amelia, may diin sa bawat salita. Pagbayaran? Gusto ninyo siyang makulong? Masira ang reputasyon? O gusto ninyong kunin ang lahat sa kanya hanggang sa wala nang matira? Ang mga salita nito ay direkta, halos malupit. Pinipilit siya nitong harapin ang pinakamadilim na bersyon ng kanyang kagustuhan. Sa isang saglit, sa likod ng professional na maskara, hindi si Amelia de la Merced ang nakita ni Gabriel. Nakita niya ang isang anino ng nakaraan. Ang parehong sakit, ang parehong pagtataksil na minsan nang dumurog sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng pinaghalong sakit at galit ay pamilyar sa kanya. Nakita niya iyon sa salamin maraming taon na ang nakalipas. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Trabaho lang ito. Isa lang itong kaso. Lahat. Sagot ni Amelia. Ang boses ay matatag na ngayon. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na mag-isa at walang-wala. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Gabriel. Isang bagay
na tila paghanga o marahil ay interes. Sumandal ito sa kanyang upuan. Mayroon ba kayong pinirmahang special power of attorney para sa kanya? Tanong nito. Natigilan si Amelia. Oo, mga 1 taon na ang nakalipas. Para daw yon sa negosyo, para kung may kailangan siyang pirmahan. Habang wala ito, magagawa niya. Buong tiwala niyang pinirmahan iyon. Meron po. At binigyan niya rin ba kayo ng isa? Tumango si Amelia. Oo, para daw patas. Isang halos hindi mahahalata. Mapanuyang nangiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Pagiging patas. Interesting. Ginang de la Merced, ang papel na yan na pinapirma niya sa inyo, na akala ninyo ay tanda ng tiwala, ay ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Hindi naintindihan ni Amelia. Tumayo si Gabriel at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Ang special power of attorney ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na kumilos sa ngalan niya sa mga bagay na nakasaad doon, kasama na ang mga bank account, mga ari-arian, at mga investment. Habang siya ay nasa himpapawid, panatag na lumilipad patungo sa kanyang bagong buhay, tayo naman dito ay dahan-dahang isasara ang lahat ng pinto para sa kanya. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang malamig na apoy. Gagawin natin siyang pulubi sa mismong paglapag niya sa Australia. Ang plano ay simple ngunit malupit. Perpekto. Isang ganti na hindi niya naisip na posible. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. Sa wakas, meron siyang sandata. At ang taong nasa harapan niya, ang abogadong yelo na ito, ang siyang hahawak nito para sa kanya. Inilapit ni Gabriel sa kanya ang isang folder na puno ng mga dokumento at isang mamahaling pluma. Tinitigan niya si Amelia. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Handa ka na ba, Ginang de la Merced? Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahaba at pinakamahirap sa buhay ni Amelia. Ang bawat oras ay tila isang paglalakad sa alambre. Sa ilalim ng patnubay ni Gabriel, ang kanyang mga araw ay napuno ng mga pagbisita sa bangko, mga pagpupulong sa mga financial advisor at pagpirma sa mga dokumentong legal na halos hindi na niya mabilang. Ang kanyang kamay ay halos manhid na sa kapipirma. Ngunit sa bawat pagdampi ng dulo ng pluma sa papel, hindi sakit, kundi isang lumalagong kapangyarihan ang kanyang nararamdaman. Ang bawat pirma ay isang hakbang palayo sa pagiging Amelia de la Merced, ang asawang martir, at isang hakbang palapit sa pagiging Amelia Santos, ang babaeng kumukuha ng kung ano ang nararapat sa kanya. Siguraduhing malinaw sa mga bank manager na ang freeze order ay magiging epektibo eksakto sa oras na matatanggap nila ang aking go signal. Not a minute earlier, not a minute later. Utos ni Gabriel sa kanyang telepono habang nasa loob sila ng sasakyan, pabalik mula sa huling bangko na kanilang pinuntahan. Si Amelia ay tahimik lang sa tabi, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Makati ay tila mga higanteng bantay, mga saksi sa kanyang lihim na paghahanda. Natatakot ka ba? Tanong ni Gabriel, ibinaba na ang telepono. Hindi lumingon si Amelia. Hindi takot, kaba. Para akong isang artista sa entablado, naghihintay sa huling eksena. Isang maling galaw lang at masisira ang lahat. Hindi masisira, tiyak na sabi ni Gabriel. Everything is in place. Ang tanging kailangan mo na lang gawin ay ang pinakamahirap na parte, ang umarte na parang walang nangyayari. Iyon nga ang pinakamahirap. Ang umuwi sa kanilang penthouse gabi-gabi at harapin si Ricardo. Ang nangitian ito, asikasuhin at pakinggan ang mga kasinungalingan nito tungkol sa importanteng business deal sa Australia. Ang bawat pagngiti niya ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat paghawak nito sa kanya ay isang pambabastos na kailangan niyang tiisin. Nang gabing iyon,
Isang hindi inaasahang pagbisita ang sumubok sa kanyang katatagan. Ang biyenan niya, si Doña Elvira de Villa, ay dumating para sa hapunan. Isang babaeng may matapang na tingin at kilay na laging nakataas, na mula pa noon ay hindi siya lubusang tinanggap. Amelia, Hija, bati nito. Humalik sa kanyang pisngi, ngunit ang mga mata ay nanunuri, tinitingnan ang bawat sulok ng kanyang tahanan. I just came to see Ricky before his long flight, at para siguraduhing inaalagaan mo siyang mabuti. Sa hapagkainan, ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. So this trip to Australia, gaano ba talaga ito kahalaga, Ricardo? Tanong ni Doña Elvira habang hinihiwa ang kanyang steak. Very important, Mama. Sagot ni Ricardo, nakangiti. This could secure the company's expansion for the next 10 years. At ikaw, Amelia, baling sa kanya ng biyenan. Hindi ka ba nalulungkot na maiiwan kang mag-isa dito ng isang buwan? You should come with him. A wife's place is with her husband. Naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngumiti siya ng pilit. Naisip ko rin po iyon, Mama. Pero kailangan din po ako dito para asikasuhin ang bahay at para suportahan si Ricky mula dito. Support! Pag-uulit ni Doña Elvira na may bahid ng panguuyam. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Amelia ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang text message. Alam niyang galing iyon kay Gabriel. Palihim niya itong sinilip. Just stick to the plan. You can do this. Ang simpleng mensaheng iyon ay parang isang kalasag. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng mas matamis sa kanyang biyenan. Opo, Mama. Ang suporta ko kay Ricky ay hindi nagbabago. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng pagkukunwari. Kinabukasan, ang araw ng pag-alis ni Ricardo. Habang nag-iimpake si Ricardo ng mga huling gamit, pinanood siya ni Amelia mula sa kama. Bawat galaw nito, bawat pagtupi ng damit, ay isang paalala ng kanyang pagtataksil. Nilagay niya ang mga paboritong pabango nito sa maleta. Inayos ang mga necktie. Ginampanan niya ang papel ng isang maasikasong asawa hanggang sa huling sandali. Ang puso niya ay hindi na bato. Ito ay yelo. Mamimiss kita, sabi ni Ricardo. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Dati, ang pakiramdam na ito ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon, gusto niyang masuka. Ako rin, sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Mag-iingat ka doon. Don't worry, mahal. Para sa atin din naman ito. Para sa future natin. Future natin. Gusto niyang humalakhak. Ang hinaharap na sinasabi nito ay kasama ang ibang babae sa ibang bansa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Malapit na. Konting tiis na lang. Nasa airport na sila. Ang malaking flight information display board ay nagpapakita ng flight number ni Ricardo. PR2 bound for Sydney, on time. Ang bawat minuto ay isang paghihirap. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mga kamay. Amelia, mag-iingat ka dito ha? Tawagan mo ako palagi. Sabi nito, ang mga mata ay puno ng pagkukunwari. Oo naman, sagot niya. I love you. Bulong nito, bago siya hinalikan. Isang halik na puno ng kasinungalingan, isang halik na walang kahulugan. Tumugon siya sa halik nito, isang huling pag-arte. Ito ang kanilang huling halik bilang mag-asawa. Ito ang pirma ng kanyang paghihiganti. I love you too, sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 araw, naramdaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Mahal niya ang sarili niya para gawin ito. Mahal niya ang sarili niya para tapusin na ang lahat. Final boarding call for Philippine Airlines Flight PR211 to Sydney. Binitawan siya ni Ricardo. Paano, mahal? Aalis na ako. Kinuha nito ang kanyang hand-carry luggage at ngumiti sa huling pagkakataon. Pinanood niya itong maglakad palayo
makisabay sa agos ng mga pasahero. Hindi niya ito nilingon pabalik. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon na nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Naglakad siya palabas ng airport, bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. 2 salita lang ang kailangan niyang ipadala. 2 salita na magbabago sa lahat. Nag-text siya kay Gabriel. He's gone. Hindi agad umalis si Amelia mula sa parking lot ng Inay. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at nanatili sa katahimikan. Sa di kalayuan, tanaw niya ang runway. Hinintay niya ang pag-angat ng isang dambuhalang ibon na bakal. Ang eroplanong magdadala sa kanyang asawa palayo sa kanya. At sa wakas, magbibigay sa kanya ng kalayaan. Nang makita niyang unti-unting umaangat ang eroplano, isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. May kirot. Ang huling bakas ng 5 taong pagmamahal na nauwi sa wala. May lungkot. Ang katotohanan na ang pamilyang pinangarap niya ay isa na lamang abo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang damdaming nangingibabaw. Tagumpay. Habang pinagmamasdan niya ang eroplano na paliit ng paliit sa kalangitan, may mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng paglaya. At sa gitna ng mga luha, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng ilang araw. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. Nagring ito ng 1 beses bago sumagot ang pamilyar na baritonong boses. Gabriel? Amy, nakaalis na ba siya? Tanong ni Gabriel mula sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Tumingin si Amelia sa tuldok na lang na naiwan sa himpapawid. Ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagbuga, binitawan niya ang lahat ng bigat. Gabe, sabi niya, ang boses ay kay matatag at puno ng kapangyarihan. It's time. Libo-libong talampakan sa himpapawid, sa loob ng business class cabin. Ibang-iba ang mundo. Ang malambot na ilaw, ang walang hanggang daloy ng champagne, at ang pakiramdam ng pagiging hindi matitinag. To us, sabi ni Ricardo de Villa, itinaas ang kanyang champagne glass. Sa tapat niya, nakangiti si Isabel Rosales, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at tagumpay. Itinaas din niya ang kanyang baso. To our new life, mahal, malayo sa lahat ng gulo. Wala nang gulo, pagtitiyak ni Ricardo. This is just the beginning, Belle, ang simula ng lahat. Australia today, the world tomorrow. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng maliit na lamesa. At sa lalong madaling panahon, magiging Mrs. De Villa ka na rin. Ang ngiti ni Isabel ay lalong lumawak. Sumandal ito sa kanya at bumulong. Paano si Amelia? Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Amelia? She'll be fine. She's strong. At isa pa, hindi niya malalaman ang lahat hanggat hindi pa tayo nakaayos sa Sydney. By then, it will be too late for her to do anything. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa makapal na ulap sa ilalim nila. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos, nakatingin sa mundong kanyang iniwan. Ang 8 oras na biyahe ay parang isang panaginip. Nanonood sila ng mga pelikula, nagtatawanan, at nagpaplano para sa kanilang kinabukasan. Ang bahay na bibilhin nila sa isang magandang suburb, ang paaralan kung saan mag-aaral ang kanilang anak, ang negosyong itatayo niya roon. Ang lahat ay perpekto. Paglapag nila sa Kingsford Smith Airport sa Sydney, ang hangin ay puno ng pangako. Welcome to our new home, mahal, sabi ni Ricardo habang yakap-yakap si Isabel sa labas ng airport. Nagpahatid sila sa isang limousine papunta sa kanilang hotel, isang 5-star hotel na overlooking ang sikat na Sydney Opera House. Ito ang simula na pinapangarap nila. Sa engrandeng lobby, lumapit si Ricardo sa front desk.
Ang braso ay nakaakbay pa rin kay Isabel. Good afternoon. I have a reservation under the name Ricardo de Villa, the Presidential Suite. Sabi niya nang may kumpiyansa. Certainly, Mr. de Villa. Welcome to the hotel. Nakangiting sabi ng receptionist. May I have your credit card for the incidental deposit, please? Of course. Buong pagmamalaking inilabas ni Ricardo ang kanyang platinum credit card at iniabot ito. Kinuha ito ng babae at isinwipe sa machine. Tumingin ito sa screen at ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Isinwipe niya itong muli. Ang kanyang noo ay kumunot. I'm sorry, sir. It seems the card has been declined. Mahinang sabi nito, tila nahiya para sa kanya. Natawa si Ricardo. Declined? Imposible. That card has no limit. Try it again. Sinubukan muli ng babae, ngunit pareho pa rin ang resulta. I'm very sorry, sir. Perhaps you have another card. Ang inis ay nagsimulang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Medyo napapahiya na siya. Si Isabel sa tabi niya ay hindi na mapakali. Kumuha siya ng isa pang credit card mula sa kanyang wallet. Here, try this one. Isinwipe ito ng babae. Umiling ito. This one too, sir. Declined. What the hell is going on? Hindi na napigilan ni Ricardo ang pagtaas ng kanyang boses. Nag-aalangan, iminungkahi ng receptionist. Perhaps you should call your bank, sir? Tumabi si Ricardo. Ang muka ay namumula na sa galit at hiya. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ng bangko. Ngunit bago pa man niya iyon magawa, sunod-sunod na email notification ang pumasok. Galing sa iba't ibang bangko. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang una. Subject: Account notification, dear Mr. De Villa. This is to inform you that your savings and checking accounts have been frozen as per the legal instruments submitted by your authorized representative. Binuksan niya ang isa pa. Subject: Credit card cancellation. This is to inform you that your credit card ending in 88 and 26 has been canceled effective immediately. Isa pa. At isa pa. Account frozen. Assets on hold. Access denied. Ang mga salita ay tumatalon mula sa screen, sinasaksak siya ng paulit-ulit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Ang kanyang milyon-milyong piso na laman. Wala na. Balance, PHP 0.00. Hindi. Hindi maaari. Bulong niya, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ricky, anong nangyayari? Tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi niya ito pinansin. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang tao lang ang may kapangyarihang gawin ito. Amelia. Nanginginig ang mga daliri na dinial niya ang numero ng kanyang asawa. Sinubukan niya ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Lahat ay diretso sa voicemail. Damn it, Amelia. Sagutin mo. Sigaw niya sa telepono. Hindi na alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Sinubukan niya muli. Ngunit bago pa man mag-ring, isang text message ang pumasok. Galing sa numero ni Amelia. Sa wakas. Mabilis niya itong binuksan. Nag-aabang ng isang mahabang paliwanag. Isang galit na mensahe. Kahit ano. Ngunit ang mensahe ay maikli lang. 3 salita. 3 salitang bumuwal sa kanyang mundo at nag-iwan sa kanya na nakatayo sa gitna ng isang engranding lobby sa ibang bansa. Isang hari na walang kaharian. Isang CEO na walang pera. Isang taksil na walang matatatakbuhan. Ang laman ng text: Enjoy your new life. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Matamis sa simula. Ngunit kapag nag-iisa ka na, nag-iiwan ito ng pait. Nang mga sumunod na araw, ang penthouse na dati kulungan niya ay naging isang malawak na kahungkagan. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Wala na ang mga tawag ni Ricardo. Wala na ang mga text. Ang tanging koneksyon niya sa gulong nilikha niya ay ang mga updates mula kay Gabriel na nagsasabing si Ricardo ay desperadong sinusubukang
Kontakin ang lahat ng kakilala nito sa Pilipinas para humingi ng tulong. Ngunit wala ni isang gustong magpautang sa isang taong ang buong yaman ay biglang naglaho. Nanalo si Amelia. Ngunit bakit parang hindi siya masaya? Isang hapon, habang nakatayo sa gitna ng kanilang walk-in closet, napagdesisyonan niyang oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Kumuha siya ng malalaking itim na garbage bag. Isa-isa niyang hinugot mula sa aparador ang mga damit ni Ricardo. Ang bawat damit ay may dalang alaala. Ang business suit na suot nito noong una silang magkita. Ang paborito nitong polo shirt na suot nito tuwing linggo. Ang mamahaling cashmere sweater na regalo niya noong anibersaryo nila. Naamoy pa niya ang pabango nito na nakakapit sa tela. Isang samyo na dating nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng bahagyang pagkasuklam. Walang awa niyang ipinasok ang mga damit sa loob ng itim na supot. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanilang buhay na itinatapon niya. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya'y naubos na ang kanyang mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang malamig at determinadong paglilinis. Tinatanggal niya ang lahat ng bakas ni Ricardo de Villa sa kanyang buhay. Nasa kalagitnaan siya ng paglalagay ng mga sapatos nito sa isang kahon nang biglang tumunog ang doorbell. Natigilan siya. Sino naman ang bibisita? Hindi niya inaasahan ang kahit sino. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at sumilip sa peephole. Nakahinga siya nang maluwag nang makita kung sino yon. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Attorney Gabriel Reyes. Suot ang kanyang karaniwang madilim na suit, seryoso ang mukha. Ngunit ang daladala nito ang nakapagpataka sa kanya. Isang briefcase sa isang kamay at dalawang malaking kahon ng pizza sa kabila. Attorney Reyes, gulat na sabi ni Amelia. Gabriel na lang, kung okay lang sa'yo. Nasa labas na tayo ng opisina. Sabi nito, ang boses ay formal pa rin. May dala akong ilang dokumento na kailangan mong pirmahan at naisip ko lang, itinaas nito ng bahagya ang mga kahon ng pizza. It's better to sign legal documents on a full stomach. Hindi napigilan ni Amelia ang isang maliit na ngiti. Salamat, Gabriel. Pasok ka. Pumasok ito at agad na napansin ang mga itim na supot at mga kahon sa gitna ng sala. Mukhang abala ka. Nagbabawas ng basura. Simpleng sagot ni Amelia. Walang sinabi si Gabriel, ngunit may pag-intindi sa kanyang mga mata. Inilapag nito ang pizza sa coffee table. Saan tayo pwedeng umupo? Tumingin si Amelia sa paligid. Ang kanilang grandiosong dining table ay masyadong formal para sa pizza. Sa sahig na lang siguro, alanganing mungkahin niya. Tumangulang si Gabriel. Tinanggal nito ang kanyang coat. Maingat na inilagay sa sofa at umupo sa sahig. Isinandal ang likod sa sofa. Ginawa rin yon ni Amelia. Habang kumakain sila ng pizza sa katahimikan, naramdaman ni Amelia ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang presensya ni Gabriel, kahit tahimik, ay tila pumuno sa kahungkagan ng lugar. Kumusta ka? Tanong nito sa wakas, matapos lunukin ang isang piraso ng pizza. Okay lang, sagot ni Amelia. Nasanay na sa katahimikan. Ang katahimikan ay pwedeng maging kapayapaan o pwedeng maging kulungan, sabi ni Gabriel, na para bang nagsasalita sa sarili. Tumingin ito sa kanya. Sa'yo ano ito? Nag-isip si Amelia. Sa ngayon, pareho pa siguro. Tumango si Gabriel. Naiintindihan ko. Salamat dito, Gabe, sabi ni Amelia. Tinitingnan ng pizza. At sa lahat ng tulong mo, hindi ko alam kung bakit. Pero parang mas personal sa'yo ang kasong ito. Parang hindi lang ito trabaho. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingin si Gabriel sa malayo, sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Sabihin na lang natin na, panimula nito, ang boses ay bahagyang bumaba. May mga personal na dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko sa mga kaso ng pagtataksil. Iyon lang, hindi na ito nagpaliwanag pa.
Ngunit sapat na yon para maintindihan ni Amelia na sa likod ng abogadong yelo may isang taong minsan na ring nasugatan. Ikaw, baling ni Gabriel sa kanya, na tila gustong ibahin ang usapan. Mukhang mas matatag ka na ngayon. Kailangan, sabi ni Amelia. Wala akong ibang pagpipilian. Doon, sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Hindi ito malapad, ngunit totoo. Meron kang pagpipilian, Amy. Pwede kang umiyak sa isang sulok. Pwede kang magmukmok. Pero pinili mong lumaban. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang pagtawag nito sa kanya ng Amy at ang nangiting iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Amelia. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse na sinundan ng pagtunog ng doorbell na walang tigil. Ang tunog ay marahas at mapilit. Nagkatinginan sina Amelia at Gabriel, parehong nagtataka. Dahan-dahan, tumayo si Amelia. Sino kaya yan? Lumapit siya sa pinto at sumilip sa peephole. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo ang biyenan niya. Ang mukha ni Doña Elvira de Villa ay hindi lang galit. Ito ay nagliliyab. Napatalon bahagya si Amelia sa biglaang pagbabago ng aura sa silid. Ang panandaliang kapayapaan ay winasak ng marahas na pagkatok. Tumingin siya kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng pagtatanong. Isang halos hindi mahahalata, ngunit makahulugang pagtango ang isinagot nito, na para bang sinasabing, "Kaya mo yan, nandito ako." Huminga ng malalim si Amelia bago binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, ang mukha ni Doña Elvira ay parang isang bagyong malapit ng manalasa. Walang anumang bati, itinulak nito nang bahagya si Amelia para makapasok at ang mga mata nito ay agad na lumibot sa sala na tila hinahanap ang kanyang anak. "Nasaan si Ricardo? Anong ginawa mo sa anak ko?" Sigaw nito. Ang boses ay matinis at puno ng galit. "Wala po rito ang anak ninyo," kalmadong sagot ni Amelia. "Sinungaling. Alam kong kagagawan mo ang lahat ng ito. Ikaw na ahas ka. Matapos naming pulutin ka mula sa pamilya mong walang maipagmalaki, ito ang isusukli mo? Pagnanakawan mo kami?" Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang paninisi. Sa puntong yon, dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa sahig. Isinuot niyang muli ang kanyang coat at humakbang palapit, na para bang isang kalasag sa pagitan ni Amelia at ng kanyang biyenan. Natigilan si Doña Elvira nang makita ang isang estranghero. "At sino ka namang bastos ka para makisali sa usapang pampamilya?" "Ako po si Gabriel Reyes, ang abogado ni Ginang Amelia de la Merced." Formal na pakilala nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. "At ipinapaalala ko lang po sa inyo, Doña Elvira, na ang lahat ng ginawa ng aking kliyente ay legal at naaayon sa batas gamit ang isang dokumentong pirmado mismo ng inyong anak." Ang kumpiyansa ni Gabriel ay tila nagpatahimik sa matandang babae, ngunit sandali lang. Ang galit nito ay muling nagliyab. "Hindi pa tayo tapos, Amelia," banta nito. Idinuro si Amelia. "Sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo at ng buong pamilya mo. Ipapamukha ko sa lahat na isa kang magnanakaw at desperada. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo." Pagkasabi niyon, padabog itong umalis at ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Naiwan si Amelia na nanginginig. Napasandal siya sa pader, ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. "Amy?" Tawag ni Gabriel. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Ayos ka lang?" Umiling si Amelia. "Hindi ko kaya to, Gabe. Ang pamilya ko, idadamay niya sila."
Lumapit si Gabriel. Kaya mo to. Pero tama ka. Hindi na ito simpleng laban. Ang biyenan mo ay isang makapangyarihang kalaban. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya nadudurog. Tumigil ito sandali. Tila nag-iisip. Para manalo sa isang giyera, kailangan mong kilalanin ng husto ang iyong kalaban. At sa ngayon, hindi lang ang biyenan mo ang kalaban. Ang totoong kalaban ay ang babaeng kasama ni Ricardo. Tumingin siya ng diretso kay Amelia. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol kay Isabel Rosales, bawat detalye, bawat sikreto. Paano? Tanong ni Amelia. May kilala akong private investigator, ang pinakamagaling sa larangan niya. Hahayaan natin siyang maghalongkat. Kung mayroon mang baho na itinatago ang babaeng iyon, ilalabas natin. Isang linggo ang lumipas. Isang linggo ng nakakabinging katahimikan at nakakakabang paghihintay. Isang hapon, tumawag si Gabriel at pinapunta siya sa opisina nito. Pagdating ni Amelia, nakaupo na si Gabriel sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito ay isang malaking brown na Manila envelope. Dumating na, sabi nito. Itinulak ang sobre palapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Amelia ang sobre. Ang laman nito ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Sa unang tingin, si Isabel ang nasa mga ito. Naglalakad sa mall, kumakain sa restaurant. Normal. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga susunod na litrato, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Sa mga litratong ito, may kasama si Isabel. Isang lalaki, hindi si Ricardo, isang lalaking mas bata, maganda ang katawan, at sa paraan ng paghawak nito sa bewang ni Isabel, halatang higit pa sa kaibigan ang relasyon nila. Ang mga litrato ay kuha ilang linggo bago pa man ang biyahe nila ni Ricardo. Manloloko rin siya, bulong ni Amelia, hindi makapaniwala. May mas malala pa dyan, sabi ni Gabriel. Ang panga ay nakatiim. Itinuro nito ang isang folder ng mga dokumento sa ilalim ng mga litrato. Basahin mo ang report. Binuklat ni Amelia ang report. Mga impormasyon tungkol sa buhay ni Isabel, ang kanyang pamilya, mga dati niyang trabaho, mga naging kasintahan. At sa huling pahina, may isang dokumentong naka-attach. Isang kopya ng isang resulta ng laboratorio mula sa isang klinik. Nakuha iyan ng investigator mula sa isang source na bande sa loob ng klinik, paliwanag ni Gabriel. It's a prenatal report, routine blood work. Tiningnan ni Amelia ang mga detalye. Nakasulat doon ang pangalan ni Isabel Rosales at sa ibaba ang mga resulta. Blood type, bis, walang kakaiba doon. Ngunit sa tabi nito, may sulat kamay na tala ang investigator. Subject, Isabel Rosales. Blood type, B+ known associate. Ricardo de Villa. Blood type, O+. Hindi ko maintindihan, Gabe, sabi ni Amelia nalilito. Hindi sumagot si Gabriel. Kumuha ito ng isang pirasong papel at pluma. Isinulat niya ang mga impormasyon. Ricardo, O+ Isabel. B+ tumingin ito kay Amelia. Ang mga mata ay seryoso. Amy, noong nag-aral ka ba ng biology, napag-aralan ninyo ang tungkol sa blood types? Tumango si Amelia. Hindi pa rin sigurado kung saan patungo ang usapan. Ang isang magulang na may type O blood at isang magulang na may type B blood, dahan-dahang paliwanag ni Gabriel na para bang nagtuturo sa isang bata, ay hindi posibleng magkaroon ng anak na may type AB. Posibleng type B o type O lang. Ayon sa source ng investigator, ang resulta ng amniocentesis test ng sanggol sa sinapupunan ni Isabel ay type AB. Ang mga salita ay tila lumutang sa hangin. Inabot ng ilang segundo bago ito lubusang maintindihan ni Amelia. At nang maintindihan na niya, ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang batang dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya, ang batang ipinagpalit sa kanya ni Ricardo, hindi anak ni Ricardo. Napatayo si Gabriel, ang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa.
Ang kalmadong ekspresyon nito ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit na ngayon lang nakita ni Amelia. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang lalaki sa litrato, ang blood type, ang pera. Kinuha nito ang telepono at mabilis na may tinawagan. Si Amelia. Nang sagutin niya ang nanginginig na telepono, ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ay hindi na boses ng isang abogado. Ito ay boses ng isang taong nakatuklas ng isang karumal-dumal na katotohanan. Amy, bumalik ka dito sa opisina. Ngayon din. Kailangan mong makita to. Gabe, ano to? Hindi ko maintindihan. Amy, putol nito. Ang boses ay seryoso at mabigat na hindi pa niya narinig kailanman. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa panloloko lang. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. Hindi ka lang niloko. Ginawan ka ng isang patibong. Ang amoy ng luma at mamasa-masang carpet ang bumati kay Ricardo pagkagising. Ang malambot na kama ng 5-star hotel ay napalitan ng isang matigas at lumulundo na kutsyon sa isang cheap motel sa isang hindi pamilyar na suburb ng Sydney. Ang engranding tanawin ng Opera House ay napalitan ng pader na may bakas ng mga anay at bintanang tanaw ang maingay na kalye. Ito na ang kanilang bagong buhay. Isang impyerno. 2 linggo na silang nagpalipat-lipat. Ang kaunting cash na dala nila ay paubos na. Ang lahat ng kaibigan at kasosyo na tinawagan niya ay bigla na lang naging abala o hindi na matawagan. Ang pangalang Ricardo de Villa na dati nagbubukas ng lahat ng pinto ay isa na ngayong sumpa. Wala pa rin? Tanong ni Isabel mula sa banyo. Lumabas ito, nakasuot ng isang luma ng bestida. Ang dating maaliwalas nitong muka ay napalitan ng pagkayamot at inis. Sinusubukan ko pa. Ninisigaw pabalik ni Ricardo. Muling dinial ang numero ng kanyang ina. Ngunit diretso lang ito sa voicemail. Peste! Kahit si Mama, hindi ako sinasagot. Ano pa ba nga asahan mo? Mapaklang sabi ni Isabel. Malamang kinukumbinsi na ng demonyo mong asawa na talikuran ka. Kasalanan mo to, Ricky. Masyado kang nagtiwala. Huwag mo akong sisihin. Ganti ni Ricardo, ibinato ang telepono sa kama. Sino ba ang nagmamadaling umalis? Sino ba ang nagsabing excited na ako sa bagong buhay natin? Ito na yon, Belle. Masaya ka na ba? Lumapit si Isabel. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin yan. Isinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Para sa anak natin. Hinaplos nito ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. At ngayon ano? Iiwan mo kami sa ere? Hindi ko tayo iniiwan sa ere. Ginagawan ko ng paraan. Anong paraan, Ricky? Ang maghintay sa wala? Habang tayo nagtitiis dito, ang asawa mo, nagpapakasaya sa pera mo. Pera natin. Ang dating matamis na boses ni Isabel ay puno na ngayon ng lason. Ang babaeng minahal niya ay unti-unting nagiging isang halimaw sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, isang maliit na pagdududa ang pumasok sa isip ni Ricardo. Paano kung hindi lang si Amelia ang kontrabida sa kwentong ito? Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog kay Amelia. Nakaupo siya sa silya sa tapat ng mesa ni Gabriel, nakatitig sa kawalan. Ang mga dokumento at litrato ay nakakalat sa harapan niya, mga ebidensya ng isang masalimuot na krimen. Hindi lang ito simpleng pagtataksil, ito ay isang planadong paninira, isang sindikato. Syndicated estafa, sabi ni Gabriel. Binasag ang nakabibinging katahimikan. Fraud, conspiracy, ito ay mga seryosong krimen na may katapat na mahabang pagkakakulong. Napahawak si Amelia sa kanyang sentido. Pakiramdam niya ay sasabog ito. Kaya pala ganoon na lang ang pagpipilit niyang mag-abroad. Kailangan nilang makuha si Ricardo palayo para maisakatuparan ng plano. Hindi lang si Ricardo ang target nila, Amy.
Sabi ni Gabriel, ang boses ay seryoso. Ang buong yaman ng pamilyang De Villa. Si Ricardo ang naging susi at ang bata ang ginamit nilang pain. Isang bata na walang kasalanan, ginamit sa isang napakaruming laro. Ang galit ni Amelia kay Ricardo ay biglang napalitan ng awa. Niloko siya, oo. Ngunit si Ricardo ay hindi lang nanloko. Siya rin ay naloko. Naging isang sunod-sunuran sa isang mas malaking plano. Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, tiningnan niya si Gabriel na tumangulang bilang hudyat na sagutin niya ito. Hello? Hi Amelia, it's Belle. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, matamis, at halos pala kaibigan. Ngunit sa likod ng tamis na yon, naramdaman ni Amelia ang lamig ng isang ahas. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Amelia. Oh, wala naman. Gusto ko lang sanang kamustahin ka. Sagot ni Isabel, may halong tawa sa boses. Balita ko. Naging abala ka raw dyan. Freezing assets, hiring investigators. You're quite the fighter, aren't you? Nanigas si Amelia. Alam na nito. Alam nitong iniimbestigahan na sila. Kung sa tingin mo matatakot mo ako. Shh! Putol ni Isabel. Hindi ako nananakot, Amelia. Nakikiusap ako. Ibinalik mo na sana ang pera sa lalong madaling panahon. Alam mo na, para sa kapakanan ng lahat. Hindi mangyayari iyon. Sigurado ka? Tanong ni Isabel. Ang boses nito ay biglang naging seryoso. Kasi kung hindi, baka mapilitan akong gumawa ng mga bagay na hindi ko gusto. Marami akong kakilalang reporter. Alam mo ba yon? Madali lang gumawa ng kwento. Halimbawa, isang kwento tungkol sa isang desperadong asawa na sinisiraan ang kanyang asawa para makuha ang pera nito. O mas maganda, isang kwento tungkol sa isang malaking business tycoon, ang tatay mo, nasangkot pala sa isang malaking iskandalo. Isang bagay na sisira sa pangalan ng mga santos habang buhay. Ang banta ay direktang tumusok sa pinakamalaking kahinaan ni Amelia. Hindi ang sarili niya ang iniisip niya, kundi ang kanyang mga magulang, ang kanilang pangalan, ang kanilang karangalan, ang kahihiyan na idudulot nito. Huwag mong idadamay ang pamilya ko. Pinanginginig na sabi ni Amelia. Wala silang kinalaman dito. Ikaw ang bahala, Amelia. Malambing na sabi ni Isabel. Nasa iyo ang desisyon. Ibalik mo ang pera at lahat tayo ay magiging masaya. Huwag mo itong gawin at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Isabel ang tawag. Nabitawan ni Amelia ang telepono. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang mga luha na pinigilan niya ng matagal ay nagsimula na namang bumuhos. Ang pakiramdam ng tagumpay ay ganap na naglaho, napalitan ng isang nakakaparalisang takot. Gabe, ang pamilya ko, hagulgol niya. Hindi ko sila pwedeng hayaang masira dahil sa akin. Tumingin siya kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng pagkatalo at desperasyon. Ang lakas na ipinakita niya sa loob ng nakaraang mga linggo ay biglang nawala. Suko na ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Ibibigay ko na lang ang gusto nila. Hindi ko na to kaya. Hinayaan lang siya ni Gabriel na ilabas ang lahat. Pinanood niya itong umiyak. Pinanood niya itong masira. Nang medyo kumalma na siya, lumapit si Gabriel sa kanya. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat, isang matatag at nakakasigurong paghawak. Tumingin si Amelia sa kanya, naghihintay ng pagsang-ayon, naghihintay na sabihin nitong tama ang desisyon niyang sumuko. Ngunit ang mga mata ni Gabriel ay puno ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi awa, kundi determinasyon. Hindi, maring sabi nito, ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Dito tayo lalaban. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa isang sandali,
Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Pero sa pagkakataong ito, patuloy nito, hindi mo na ito laban mag-isa. Laban na natin to. Ang mga salitang binitawan ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Amelia mula sa kanyang bangungot. Laban na natin to. Dalawang salita. Natin. Hindi na mo. Tumingala siya. Ang mga luha ay umaagos pa rin sa kanyang pisngi. Ngunit ang desperasyon sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Nakatayo si Gabriel sa harapan niya, matatag na parang isang pader. Ang mga kamay ay nasa kanyang balikat. Sa isang iglap, hindi na lang siya ang kanyang abogado. Siya ay naging isang kakampi. Paano? Halos pabulong na tanong niya. Paano tayo lalaban sa kanila? Sasaktan nila ang pamilya ko, Gabe. Kaya nilang gawin yon. Bumitaw si Gabriel at dahan-dahang tumalikod. Naglakad patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina. Nakatanaw ito sa kumikislap na siyudad sa ibaba. Ang mga kamay ay nakapamulsa. Dahil ang pinakamalaking kahinaan ng mga taong tulad nila ay ang kanilang pagiging kampante. Sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng isang emosyong ngayon lang narinig ni Amelia. Isang bakas ng sakit mula sa nakaraan. Iniisip nilang hawak ka na nila sa leeg. Iniisip nilang sumuko ka na at doon sila magkakamali. Di humarap itong muli sa kanya. Ang ilaw mula sa syudad ay lumikha ng anino sa kalahati ng kanyang mukha. At sa dilim na yon, nakita ni Amelia ang isang pamilyar na pait. Nagtataka ka siguro kung bakit personal sa akin ang kasong ito. Patuloy nito, na para bang nababasa ang kanyang isipan. Naalala mo, noong sinabi kong may personal na dahilan kung bakit ayaw ko sa mga pagtataksil. Tumango si Amelia, ang kanyang paghinga ay tila napigil. Ilang taon na ang nakalipas, panimula ni Gabriel. Ang tingin ay lumalago sa kanya, nakatingin sa isang malayong alaala. Ako rin ay nasa posisyon mo. Akala ko, hawak ko na ang lahat. Isang matagumpay na karera, isang magandang tahanan, at isang asawang mahal na mahal ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. O yun ang akala ko. Niloko niya ako, Amy. Katulad ng ginawa sa'yo ni Ricardo. Pero mas malala pa. Hindi ko nalaman hanggang sa huli na ang lahat. Isang gabi, umuulan ng malakas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital na aksidente daw siya. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na binubuhat ni Gabriel. Pagdating ko doon, wala na siya. Patay na. At doon ko lang nalaman ang lahat. Hindi siya nag-iisa sa kotse. Kasama niya ang lalaki niya. Sabay silang namatay. Ang katahimikan sa opisina ay halos nakakabingi. Ang kwento ni Gabriel ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin. Ngayon, naiintindihan na ni Amelia ang lahat. Ang lamig sa mga mata nito, ang pader na nakapalibot sa kanya, ang galit nito sa kawalan ng hustisya. Lahat ay nagmula sa isang malalim at hindi pa naghihilom na sugat. Nang mga panahong yon, gusto ko na ring sumuko. Pag-amin nito, ang boses ay halos pabulong na. Gusto kong sirain ang lahat, ngunit pinili kong ilibing ang sarili ko sa batas, sa trabaho. Dahil sa korte, may mga panuntunan, may tama at mali. Isang bagay na wala sa totoong buhay. Tumingin ito ng diretso sa kanya at sa pagkakataong ito, ang pader nito ay ganap na gumuho. Nang pumasok ka sa opisina kong ito, nakita ko sa iyo ang sarili ko noon. Ang sakit, ang galit, ang pakiramdam na mag-isa, kaya hindi ako papayag na sumuko ka dahil kung susuko ka, para na ring sinabi kong dapat pala ay sumuko na rin ako noon. Hindi na napigilan ni Amelia. Tumayo siya at lumapit kay Gabriel. Walang salitang namutawi sa kanya. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa braso nito. Isang simpleng paghawak, ngunit puno ng lahat ng hindi masabing pakikiramay at pasasalamat.
Napatingin si Gabriel sa kamay niyang nakahawak sa kanya at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pinagsamang sakit, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isang pag-unawa na higit pa sa relasyon ng isang abogado at kliyente. Bumalik ang determinasyon sa mga mata ni Gabriel. Hindi tayo susuko, sabi nito. Ang boses ay matatag na mula. Gagamitin natin ang kanilang pagiging arogante laban sa kanila. Bumalik sila sa malaking mesa. Inilatag nilang muli ang lahat ng dokumento. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang paghahanda para sa depensa. Ito ay isang pagpaplano para sa opensa. Nagtrabaho sila hanggang hating gabi. Ang kanilang mga ulo ay halos magkadikit habang pinag-aaralan ang bawat anggulo. Si Amelia, na dati isang biktima lamang, ay isa na ngayong aktibong kalahok, nagbibigay ng mga ideya, nagtatanong ng mga matatalinong tanong. Nakikita ni Gabriel sa kanya ang isang talino at tapang na natabunan lang ng maraming taon ng pagiging sunod-sunuran. Ito ang gagawin natin, sabi ni Gabriel, iginuhit ang kanilang plano sa isang pirasong papel. Papaniwalain natin sila na gumana ang kanilang pananakot. Papaniwalain natin silang handa ka ng makipag-ayos. Isang peace offering? Tanong ni Amelia. Eksakto. Tatawagan ko ang abogado ni Doña Elvira at hihiling ako ng isang formal na pagpupulong. Ikaw, ang nanay ni Ricardo, si Ricardo, at si Isabel, isang final family meeting para pag-usapan ng isang settlement. Papasok sila sa isang lungga na hindi nila alam. Sila pala ang huhulihin. Dagdag ni Amelia, isang ngiti ng determinasyon ang nasa kanyang mga labi. Nang matapos ang lahat, halos mag-uumaga na. Nag-alok si Gabriel na ihatid si Amelia pauwi. Sa loob ng sasakyan, isang komportableng katahimikan ang namayani. Ang bigat na nararamdaman ni Amelia kanina ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanyang kondominium, hindi agad bumaba si Amelia. Hindi rin nagsalita si Gabriel. Tila pareho nilang ayaw na matapos ang gabing iyon. Salamat, Gabe, basag ni Amelia sa katahimikan. Hindi lang para sa tulong na legal. Salamat sa lahat. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ay malumanay sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalye. Wala kang dapat ipagpasalamat. Magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas para sa huling laban. Tumango si Amelia. Nang bubuksan na niya ang pinto, nagsalita muli si Gabriel. Amy, lumingon siya. Mag-iingat ka. Ang mga salitang yon ay simple lang, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, naramdaman ni Amelia ang isang mas malalim na kahulugan. Isang tunay na pag-aalala na higit pa sa propesyonal na tungkulin. Pagpasok niya sa kanyang unit, sumandal siya sa pinto at napapikit. Ang puso niya, na matagal nang manhid dahil sa sakit, ay biglang tumibok ng may kakaibang kaba. Isang kilig. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang sasakyan, hindi pa rin umaalis si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng abogado ng mga Divilla. Nang may sumagot, ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig at propesyonal. Attorney Santos, Gabriel Reyes speaking. My client, Mrs. Amelia de la Merced, is now willing to discuss a settlement. Let's arrange a meeting as soon as possible. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa bintana ng unit ni Amelia. Ang entablado ay inihanda na. Ang huling bitag ay nakalatag na. Ang conference room sa opisina ni Gabriel ay malamig at walang anumang personal na palamuti. Perpekto para sa isang patayan. Nasa gitna si Amelia, katabi si Gabriel, sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa salamin at bakal. May kakaibang kapayapaan sa kanyang kalooban. Ngayon, hindi na siya ang biktima na nagtatago sa likod ng kanyang abogado. Isa siyang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Isa-isang pumasok ang mga kalaban. Unang dumating si Doña Elvira, kasama ang kanyang sariling abogado.
Isang lalaking mayabang na nakangisi na, para bang sigurado na sa kanilang panalo. Ang mukha ng biyenan ni Amelia ay puno ng pagmamataas, tila isang emperador na haharap sa isang hamak na alipin. Sumunod na pumasok si Ricardo. Ang itsura niya ay guho, payat, may itim sa ilalim ng mga mata, at ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang halatang pagkalito at desperasyon. Tumingin ito kay Amelia, isang tingin na puno ng pagsisisi at galit, ngunit mabilis din itong umiwas. At ang huli, si Isabel. Nakasuot ito ng simpleng bestida, walang kolorete sa mukha, at maingat na hawak-hawak ang kanyang tiyan na bahagyan ng umuumbok. Ang perpektong imahe ng isang kaawa-awang biktima. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Amelia ang isang malamig na kalkulasyon. Magandang umaga, panimula ng abogado ni Doña Elvira, umupo ng may kumpiyansa. Upang mapabilis ang lahat, narito kami para pakinggan ang settlement offer ng inyong kliyente. Ang pamilyang De Villa sa kanilang kabutihang loob ay handang magbigay ng maliit na financial assistance kay Ginang de la Merced, kapalit ng pag-urong niya sa lahat ng kaso at pagbabalik ng kontrol sa lahat ng ari-arian ni G. De Villa. Ang bawat salita ay isang insulto, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni na Amelia at Gabriel. Bago tayo magpatuloy dyan, sabi ni Gabriel, ang boses ay kalmado. Nais muna naming pakinggan ang panig ng lahat. Doon na nagsimula ang palabas ni Isabel. Tumayo siya, ang mga mata ay namumula na sa pinipigilang luha. Hindi ko na po kaya to, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Doña Elvira. Mahal na mahal ko po si Ricky at itong dinadala ko. Ito po ang magiging unang apo ninyo. Ang tanging gusto lang po namin ay isang tahimik na buhay. Pagkatapos ay bumaling siya kay Amelia. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Amelia, alam kong nasaktan kita. Patawarin mo sana ako. Pero hindi ko kasalanang magmahal. Pakiusap, huwag mo namang ipagkait sa amin ang kinabukasan ng anak namin. Si Doña Elvira ay tumango-tango, puno ng awa para sa babae. Narinig mo yon, Amelia? Isang walang kwentang babae na walang puso. Pati isang inosenteng bata, idadamay mo sa kasakiman mo. Hindi pa rin umimik si Amelia. Tumingin lang siya kay Gabriel. Tumayo si Gabriel. Salamat sa inyong mga salita. Pumindot siya ng isang remote control. Isang malaking screen na nakatago sa pader ang bumaba at umilaw. Dahil binuksan na rin lang ni Bibi Rosales ang usapin ng pagmamahal at katotohanan, sabi ni Gabriel, ang boses ay biglang naging matalim na parang yelo. Simulan natin ang pag-uusap sa mga litratong ito. Isa-isang lumitaw sa screen ang mga litrato ni Isabel kasama ang isa pang lalaki. Naghahalikan sa isang madilim na parking lot, magkayakap sa isang bar, magka-holding hands habang namamasyal. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay biglang nawala. Si Ricardo ay napatingin sa screen, pagkatapos ay kay Isabel, ang mukha ay puno ng pagkalito. Belle, sino yan? Ay hindi ko siya kilala. Mga gawa-gawa lang yan. Depensa ni Isabel. Talaga ba? Tanong ni Gabriel. Kung ganoon, pag-usapan naman natin ang mga bank transfer na ito. Sunod na lumitaw sa screen ang mga kopya ng bank records. Mga malalaking halaga na inilipat mula sa isang offshore account papunta sa account ng lalaki sa litrato. Ilang linggo, bago pa man ang biyahe patungong Australia. Isang malaking halaga para sa isang taong hindi mo kilala. Dagdag ni Gabriel. Ang conference room ay nabalot ng tensyon. Ang abogado ni Doña Elvira ay hindi na makangisi. Si Doña Elvira mismo ay napatingin kay Isabel na may pagdududa. At ngayon, sabi ni Gabriel, para sa pinakahuling pagtatanghal, lumitaw sa screen ang dalawang dokumento. Ang blood analysis report ni Ricardo at ang prenatal blood work ni Isabel. Ayon sa agham, simple lang ang genetics, paliwanag ni Gabriel na parang isang propesor.
Si G. Ricardo de Villa ay may blood type na O positive. Si B. Isabel Rosales naman ay B positive. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, pinapatagal ang bawat sandali, at ayon sa resulta ng amniocentesis test na isinagawa sa sanggol, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang blood type ng bata ay Aba positive. Huminga ng malalim si Gabriel bago ibigay ang huling hatol. Isang bagay na siyentipikong imposible. Sa madaling salita, hindi posibleng maging anak ni G. Ricardo de Villa ang sanggol na dinadala ni Billa Rosales. Ang katahimikan ay sumabog. Si Isabel ay napasigaw ng, "Hindi totoo yan." Si Ricardo ay napasandal sa kanyang upuan. Ang muka ay blanko. Tila hindi maintindihan ang nangyayari. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Doña Elvira. Tumingin siya kay Isabel. Pagkatapos ay sa report sa screen at muli kay Isabel. Ang galit, pagkadismaya at kahihiyan ay naghalo-halo sa kanyang mukha. Napagtanto niyang hindi lang si Amelia ang niloko. Ang buong pamilya nila ay ginawang tanga. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Amelia. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Kalmado siyang naglakad palapit kay Ricardo. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking ngayon ay isang kaawa-awang biktima ng sarili niyang katangahan. "Ricky!" sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng nawawalang pag-asa. Hindi ito paghihiganti, Ricky. Ngumiti si Amelia, isang nangiting malungkot ngunit malaya. Ito ang kalayaan ko. Pagkasabi niya niyon, isang malakas na kalabog ang narinig. Si Doña Elvira, hindi na kinaya ang lahat, ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao, upang tulungan ang matanda, ang pinto ng conference room ay bumukas. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang babaeng naka-plain clothes. "Isabel Rosales?" tanong ng babaeng pulis. "Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa isang reklamong syndicated estafa at conspiracy to commit fraud." Ang huling bakas ng kulay sa mukha ni Isabel ay ganap na naglaho. Bago pa man siya makapalag, magalang ngunit mahigpit siyang inalalaya ng mga pulis palabas ng silid. Ang huling paghuhukom ay tapos na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa laro ng mayayaman at makapangyarihan. Ang pangalang De Villa ay nabahira ng kahihiyan, ngunit ang pangalang Santos ay nanatiling buo at matatag. Ang penthouse sa Makati ay naibenta na. Si Amelia ay bumalik sa lumang kwarto niya sa bahay ng kanyang mga magulang, isang lugar na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan bago pa man pumasok sa buhay niya si Ricardo. Ngunit hindi siya nagmukmok. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang sarili. Muli siyang pumasok sa art gallery na pag-aari ng kanilang pamilya. Dati, ito ay isang libangan lang. Ngayon, isa na itong misyon. Ang market trends para sa Southeast Asian contemporary art ay tumataas ng 15%, sabi ni Amelia. Ang boses ay puno ng kumpiyansa habang nakatayo sa harap ng board of directors ng kanilang kumpanya. "My proposal is to launch a digital platform to feature up-and-coming Filipino artists, connecting them directly to international buyers." Ito ang magiging kinabukasan ng gallery. Ang mga dating board members na nakakakilala sa kanya bilang asawa ni Ricardo de Villa ay nakatingin sa kanya ngayon ng may paghanga at respeto. Ang babaeng nasa harapan nila ay hindi na isang palamuti lamang. Isa na siyang leader. Ngunit may isang piraso pa ng kahapon na kailangan niyang pulutin at itapon ng tuluyan.
Ang araw ng pinal na pagpirma ng kanilang annulment papers. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa Alabang, malayo sa mapanuring mga mata ng Makati. Nauna siyang dumating. Nang pumasok si Ricardo, halos hindi na niya ito nakilala. Ang dating matikas at aroganteng CEO ay mukhang isang anino na lang ng kanyang sarili. Mas payat ito, ang mga mamahaling damit ay tila maluwag na sa kanya, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Umupo ito sa tapat niya, hindi makatingin ng diretsyo. "Amelia," sabi nito. Ang boses ay mahina at paos. Hindi siya sumagot. Inilapag lang niya sa mesa ang mga dokumento at isang pluma. Ito ang huling pagkikita nila. Walang nang dapat pang pag-usapan. "Patawarin mo ako," biglang sabi ni Ricardo habang pinipirmahan ang mga papel. Ang mga kamay ay nanginginig. "Alam kong huli na ang lahat. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero gusto ko lang malaman mo, pinagsisisihan ko ang lahat." Tinitigan siya ni Amelia. Sa loob ng maraming linggo, inisip niya kung ano ang mararamdaman niya sa sandaling ito. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng galit o kahit ng kasiyahan sa pagbagsak nito. Ngunit wala. Ang tanging nararamdaman niya ay awa. Isang malalim na awa para sa isang lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit sinayang ito dahil sa sariling kahangalan at kasakiman. Hindi na siya nagsalita. Tumangulang siya ng bahagya bilang pagtanggap sa kanyang paumanhin, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Nang matapos itong pumirma, tumayo na si Amelia. Hindi na niya ito nilingon. Naglakad siya papalabas ng coffee shop, papalayo sa huling piraso ng kanyang nakaraan, at patungo sa isang kinabukasang siya na ang may hawak. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, tumayo si Amelia sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang bagong babae ang nakatingin pabalik sa kanya. Mas matatag, mas matalino, at buo. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang wedding ring na hindi niya hinubad sa buong proseso bilang isang simbolo ng laban ay kumikinang pa rin. Ngunit ngayon, isa na lang itong paalala ng isang buhay na hindi na sa kanya. Pinihit niya ito ng dahan-dahan. Ang malamig na metal ay dumausdos sa kanyang daliri. Nag-iwan ng isang maputlang marka, isang multo ng mga pangakong napako. Tinitigan niya ang marka. Sa paglipas ng panahon, alam niyang maglalaho rin ito. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na pelus mula sa kanyang drawer. Maingat niyang inilagay ang singsing sa loob at isinara ito. Hindi niya ito itinapon. Bahagi pa rin iyon ng kung sino siya. Ngunit isa na lamang itong kabanata sa isang aklat na natapos na niyang basahin. "Goodbye, Mrs. Dela Merced," bulong niya sa kanyang refleksyon. "Hello, Amelia Santos." Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Gabriel ang paglubog ng araw. Kakatanggap lang niya ng tawag mula sa kanyang staff. Opisyal ng naisampa at naaprubahan ng annulment. Tapos na ang kaso. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Isang halo ng propesyonal na kasiyahan at isang personal na lungkot. Tapos na ang kaso. Ibig sabihin, wala nang opisyal na dahilan para makita niya si Amelia. Sa loob ng nakaraang mga linggo, pinanood niya ito mula sa malayo. Nabasa niya sa mga business news ang tungkol sa mga bagong inisyatibo nito sa gallery ng kanilang pamilya. Nakita niya kung paano ito muling bumangon. Hindi lang nakabangon, kundi lumipad ng mas mataas pa kaysa dati. Isang tunay at hindi mapigilang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang babaeng pumasok sa opisina niya ilang buwan na ang nakalipas. Isang babaeng wasak at puno ng takot ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng kahanga-hanga. Isang babaeng nagpapaalala sa kanya na posible pala ang muling pagbangon, na posible palang maghilom ang mga sugat, na baka posible na ring maghilom ang sarili niyang mga sugat. Kinuha niya ang kanyang cellphone
Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang pangalan nito, Amelia Santos. Nagdalawang isip siya sandali. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Isang mensaheng mas kinakabahan pa siya kaysa sa alinmang closing argument na ginawa niya sa korte. Pinindot niya ang send. To Amelia Santos dinner. This time, it's not about legal matters, just dinner. Makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintanang salamin ng opisina ni Amelia Santos. Hindi ito ang penthouse sa Makati na may tanawing syudad na puno ng malamig na bakal. Ang tanawin niya ngayon ay isang hardin na puno ng mga bulaklak at luntiang halaman. Ang sentro ng bakuran ng kanilang family-owned gallery. Ang kanyang opisina ay puno ng mga painting ng mga bagong artist, mga makukulay na eskultura, at ang samyo ng bagong brew na kape. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong siya mismo ang lumikha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng nakangiti. Hindi isang pilit na ngiti para sa social media. Hindi isang pekeng ngiti para sa asawa o biyenan. Isang ngingiting totoo mula sa puso. Hindi na siya si Ginang Dela Merced na nakatira sa isang gintong hawla. Siya si Amelia Santos, isang babaeng malaya. Tumunog ang kanyang telepono. Isang paalala sa kanyang kalendaryo. Dinner with Gabe, 7 p.m. Muli siyang napangiti. Ang napili nilang lugar ay hindi isang mamahaling restaurant na may mahabang listahan ng waiting list. Isa itong maliit at nakatagong restaurant sa Tagaytay na may tanawin ng lawa ng Taal. Ang lugar ay simple, gawa sa kahoy at kawayan at pinalilibutan ng mga halaman. Ang hangin ay sariwa at ang kapaligiran ay payapa. Nauna siyang dumating. Ilang sandali pa, nakita niya si Gabriel na naglalakad palapit. Wala ito sa kanyang karaniwang business suit. Nakasuot ito ng isang simpleng linen shirt at slacks. Kung wala ang formalidad ng kanyang kasuotan, mas bumata itong tingnan, mas malapitan. Pasensya na, medyo traffic, sabi nito pagkaupo. Isang nangiti sa kanyang mga labi. Ayos lang, kararating ko lang din, sagot ni Amelia. Salamat sa pag-imbita, Gabe. Ako dapat ang magpasalamat, sabi ni Gabriel, dahil pumayag ka. Ang kanilang usapan sa hapunan ay magaan. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan. Wala ng Ricardo, wala ng Isabel, wala ng kaso. Sa halip, pinag-usapan nila ang mga pangarap. Ikinuwento ni Amelia ang kanyang mga plano para sa gallery. Ikinuwento naman ni Gabriel ang kanyang balak na magtayo ng isang pro bono foundation para tulungan ang mga taong walang kakayahang kumuha ng magaling na abogado. Natuklasan ni Amelia ang isang Gabriel na hindi niya pa nakikita. Isang lalaking may passion sa pagtulong, isang lalaking mahilig sa mga lumang pelikula, isang lalaking marunong tumawa sa mga simpleng biro. At sa bawat tawa nito, mas lalong nahuhulog ang kanyang loob. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sila sa isang landas malapit sa bangin. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito ay gumuguhit ng pilak sa ibabaw ng tahimik na lawa. Alam mo, panimula ni Amelia, nakatingin sa lawa. Dati, takot na takot akong mag-isa. Kaya siguro tiniis ko ang lahat dahil ang akala ko, ang pagiging mag-isa ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa isang tao. Tumigil sila sa paglalakad. Tumingin si Gabriel sa kanya. Pero natutunan kong hindi pala. Patuloy ni Amelia. Minsan, sa pag-iisa mo lang matatagpuan ang sarili mo. Minsan, kailangan mo munang mabasag ng buo para malaman mo kung paano buuin muli ang sarili mo sa tamang paraan. Isang mahabang katahimikan ang namayani, ngunit hindi ito awkward. Puno ito ng pag-intindi. Tama ka, sabi ni Gabriel sa wakas. Ang boses ay mahinahon. At minsan, sa pagbuo mo sa iyong sarili,
darating ang isang tao na hindi para kumpletuhin ka, kundi para samahan ka habang buo ka na. Dahan-dahan, walang pag-aalinlangan, inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay. Hindi ito hinawakan. Inilahad lang, isang paanyaya, isang tanong na walang salita. Tinitigan ni Amelia ang kamay na iyon, ang parehong kamay na gumabay sa kanya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ang kamay ng kanyang tagapagtanggol. At ngayon, ito ay kamay na ng isang kaibigan. At marahil, higit pa, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong sa palad nito. Ang init ng balat nito ay dumaloy sa kanya, isang kuryenteng puno ng pag-asa. Ikinulong ni Gabriel ang kanyang mga daliri sa kamay niya, isang paghawak na magaan ngunit puno ng kahulugan. Hindi na sila nagsalita. Magkahawak kamay, sabay silang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga alitap-tap ay sumasayaw sa kanilang paligid. Ang hangin ay bumubulong ng mga pangako ng bagong simula. Sa kanilang mga mata, wala na ang mga anino ng pagtataksil. Wala na ang sakit ng kahapon. Ang naroon na lamang ay ang refleksyon ng isa't isa at ang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na isinilang hindi mula sa kahinaan, kundi mula sa lakas. Isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto at pag-unawa. Isang pag-ibig na handang maghintay, handang maghilom, at handang sumikat, tulad ng isang bagong araw. Dito nagtatapos ang kwento ng isang misis na matagal na niloko, ngunit sa huli ay piniling lumaban ng marangal. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng plano ng mister, mula sa pagdala ng buntis na kabit sa Australia hanggang sa pagbuo ng bagong buhay. Isang pirma lang ng misis sa abogado at na-freeze ang lahat ng ari-arian, iniwan ang dalawa na walang pera at natutulog sa lansangan. Ganito magturo ang buhay, ang masama, kahit gaano kaingat, babalik sa kanila. Ang mabuti, kahit gaano masaktan, itataas sa tamang panahon. Ang tanong na ngayon, kung kayo ang nasa kalagayan ng misis, gagawin niyo rin ba ang desisyong yon? Sa tingin niyo ba sapat ang naranasan ng mister bilang kabayaran? At ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kwentong ito? Mga kaibigan, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Mahalaga sa akin ang bawat opinyon at damdamin ninyo. Kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa patuloy na suporta. Ingat po kayo lagi.